kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi.
Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Good morning po sa ating lahat sa Hope and Love. Welcome po sa Hope and Love. Ngayon po tayo po ay muli na naman po mag-devotional at patuloy po natin purihin ang ating Panginoon sa magitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. At ngayong umaga ay dalhin po natin ang kanyang kapangyarihan at tumimo sa ating puso't isipan ang salita ng ating Panginoon. Good morning muli sa ating mga taga-subaybay. Ngayon pong umaga ay narito ako ang mga kasama si Pastor Juby Estrada. Pastor Juby Estrada yan. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nais po natin kayong malugod na i-welcome sa atin pong morning devotional sa linggong ito. July 4 na po tayo mga kapatid. Nais ko lang simula sa ating program, special na batiin si Ma'am Princess Marquez na akin pong nakilala personally sa church po kahapon sa Lutukan na na-invite po siya ni Sister Lolit Obon. Ayan, thank you very much. Nakilala ko si Ma'am Princess Marquez. Good morning po sa ating lahat. At higit sa lahat, narito din po ang ating kasama si Kuya Glenn. Yan. Marzo, yan. Kuya Glenn. Kasama din po natin si Kuya Glenn. Good morning, Kuya Glenn. Unang araw po ng sa linggo. Gandang umaga po. Salamat, Brother Joseph. Masayang masaya lahat. And then, nandito din po si Ma'am Lina. Good morning po, Ma'am Lina. Good morning po, Ma'am Lina. Batiin niyo po ang ating mga taga-subaybay ngayong umaga.
Good morning po ulit sa lahat at thank you. Okay. Higit sa lahat, Pastor Juby and Brother Glenn and Sister Lina. Mental block. Okay lang, ma'am. Natural lang yan, ma'am. Dumadating din ako dyan, ma'am. At dito din po, kasama din po natin ang ating speaker. Yan. Si Brother Pastor Dale. Pastor Dale po ang ating speaker ngayong umaga. Yan. Pastor Dale, batiin mo po ang ating mga taga-subaybay. At marami pong nanonood sa atin ngayon sa ibang dako ng bansa natin at sa ibang parte ng ibang bansa. Isang magandang umaga po sa ating lahat, especially sa ating pong mga manonood. Nawa ang ating pong umaga ay tunay na masaya sa ating pong magbibigay ng unang hakbang ng ating pong paglilingkod para sa ating. Pagpalain po tayo. Yan po, mamaya po ipapakilala po siya ni Pastor Juby, ang ating speaker si Pastor Dale. Ngunit punta muna po tayo sa ating opening prayer. Mag-start na po tayo sa opening prayer ni Brother Glenn Marza. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, napakabuti ninyo at napakasarap na meron kaming isang Diyos na katulad ninyo. Inisip po muli kami sa panibagong unang araw ng sanlinggong ito upang kilalanin ang dakilang Diyos ng aming buhay. Panginoon, dalangin po namin ang buong maghapon sa inyong mga kamay. Lalo tigit ang aming devotional ngayong umagang ito. Mabuksan nawa ang aming mga puso't kaisipan at maliwanagan kami sa mensaheng aming ihimayin ngayong umagang ito sa pangunguna po ni Pastor B. Dakilang Diyos, may sa katuparan namin at may sa buhay namin ang mensahe pong ito. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu na siyang tutulong para lubusan namin maunawaan ang mga bagay ito. Maraming salamat po sa marami naming tagapakinig. Patuloy na pagpapala ang amin nawang maranasan. Ito pong aming tanging dalangin at sinasampalatayanan. Hindi po sa aming karapatan, kundi sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. For quite a long time, love
Ang lingkod po ng Panginoon na siyang itinalaga para po magbahagi ng kanyang banal na salita ay walang iba si Pastor Dale Barnedo. Siya po ay isang kabataang manggagawa ng ating South Central Luzon Conference. Si Pastor Dale po ay nakilala ko nung una siyang dumating sa South Central, isang masigla, energetic na kabataang manggagawang pastor, of course mabait na pastor. Siya po ay nanggaling sa Bicol at siya po ay nagtapos ng kanyang theology sa Naga View College sa taong 2014. At pamula po noon, siya ay nadistino sa ilan marahil na mga churches at hanggang sa siya po ay naging intern at nadistino po sa distrito ng Lakeside sa Oriental Mindoro. Si Pastor Dale ay bagong kasal sa kanya pong may bahay na si Ma'am Pajen Bea at sila ay bago din pong lipat sa kanilang distrito po sa Upper Laguna. Si Ma'am Pajen po ay isang guro natin diyan po sa Nagcarlan. Kaya isa pong kagalakan na ngayong umaga sa kauna-unahang pagkakataon, atin pong na-invite si Pastor Dale Barnedo dito po sa Hope and Love Morning Devotional. Ang lingkod po ng Panginoon, si Pastor Dale Barnedo. Pastor, sa iyo po ang pagkakataon. Maraming salamat po, Pastor Juby, sa introduction. Sa lahat po ng mga ating pong listeners, sa ating pong morning devotional, ang ating pong pag-uusap ngayong pong umaga sa ating pong devotional ay napakaganda. Especially, ito po ay isa sa mga problema ng ating pong tahanan. Ano po? Yun pong iwasang magkautang. Sabi nga po ng karamihan, ay parang mahirap magkautang kasi kinakailangan ang financial sa ating pong pangailangan. Datapwat, ang Biblia po ay merong matibay na kanya pong sinalita sa atin kung ano po ang maging suliranin ng bawat isa sa atin, especially ng mga tahanan, patungkol po sa utang. So sa pasimula ng ating pong pag-aaral ay nais ko pong basahin ang ating pong talata na dito po mausumpungan sa Romans chapter 13, verse 8. Ang sabi po, huwag kayong magkautang, sabi sa Tagalog, huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang umibig sa kanyang asawa, sa kanyang kapway, nakatupad na ng kautusan. Mga minamahal, sa panahon po ng Biblia, ang pagkakautang ng salapi ay nanghulugan po ng pagkaalipin. Kaya sa panahon po ngayon, isang bagong anyo po ng kaparusahan ang pumahalili sa dati. Sapagkat bawat taon, libong mga pamilya po ang nasisira ng dahil po sa alahaning pinansyal. Bakit po ganito ang nangyayari sa ating pong kasalukuyang kapahunan, sa ating pong mga tahanan? Sapagkat kanila pong nilalabag ang isa o maraming pangunahing mga prinsipyo na ang dahilan ay nang dahil po sa pagkabigo na unahin po ang Diyos. At rin po ang pagkabigong maglaan para sa pangailangan. Kasama din po dito ang pagkabigo na magkaroon ng budget at ang lubusang paggamit ng mga credit card na kasalukuyan pong ginagamit ng karamihan sapagkat cashless. Ano po, especially ngayon, pandemic, ay in-encourage po ng ating government na kung maaari cashless ang ating pong paggamit ng ating pong pera. Kaya ho ay karamihan sa mga tao po ngayon ay credit card ang kaila po mga ginagamit. Ganun pa man, ang Biblia po mga kapatid ay meron pong maagang babala sa ating pong financial stress. Sabi ko pong financial stress sapagkat ang utang po ay tunay na stress sa ating po mga buhay na kapag ito'y hindi po natin naiwasan, ay maaaring ito'y magbigay po sa atin ng malaking suliranin hanggang sa dumating po tayo sa yugto ng ating pong buhay na hindi na po natin alam ang gagawin, malubog sa pagkautang at tumantong po sa ating pong pagkakasakit. Kaya kung ating pong titingnan, maraming pong mga Kristiyano ang nakaposa sa sobrang pagkakautang at hindi po
hindi po exempted ang mga Seventh-day Adventist sapagkat bahagi po ito ng atin pong buhay. Ganun pa man ay marami po ang hindi mapigilan na sila po ay mangutang. Kaya ang bunga ay ang pagkalipin at ang kawalan po ng kapayapaan. Dagdag pa po ang pagbayad ng mga interes kung sakali may inutang man. At ito po ay napakalayo mula sa masaganang buhay na ipinangako ng atin pong Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang maling paggamit po ng pinansyal ay sumisira po sa atin pong buhay espiritual. Hindi po tayo makapaglilingkod sa mga tao ayon sa iniatas ng ating Panginoon nang dahil sa mga mabibigat na mga pasanin na ito na ating pong naramdaman sapagkat nakaras po tayo ng mga anumang kahiyaan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ang dahil po sa mga pagkakautang. Dito po sa ating pong devotional ay meron po sinabi sa atin na kinakala po natin gawin upang tayo po ay makaranas sa anumang mga pagkakautang at atin pong maibalik ang mabuting kalagayan natin sa paghahawak ng mga finances ang ayon po sa panukala ng Diyos. Number 1, sabi po dito, maging determinado na hindi na magkaroon ng panibagong utang. Nasa pamagitan po nito ay ating pong tatanggihan ang ating sarili sa libong mga bagay kaysa magkaroon ng utang. Ito po ang naging sumpa sa inyong buhay. Iwasan ito kung inyo po maiwasan ang kung paano po iiwasan ang bulutong. Ito po ay sinabi po sa atin ni Mrs. White sa Adventist Home. Kaya po napakabuti kung ang isang Kristiyano po ay mamumuhay ng walang utang. Sapagkat nais ng Diyos na mamuhay po tayo ng may kapayapaan, mamuhay po tayo ng may kaayusan, at ang tanging utang lamang sang-ayon po sa ating pong talata na magkakaroon tayo ay ang utang ng pagmamahal sa ating pong kapwa. Anumang financial, ang sabi ng Diyos kung maari ay huwag po tayong magkakautang. Sapagkat ang utang po ay nagiging sumpa sa ating pong buhay, ang pagkalubog po sa pagkakautang, at kung maari ay iiwasan po natin ito tulad sa pag-iwas sa bulutong sang-ayon sa Adventist Home, page 393. Gaano kalaking utang ba ang dapat meron ng isang pamilya? Ang pamilya po ay dapat maglaan ng walang anumang utang bilang kanyang kuta at gawin po itong totoo sa higit na makakaya. So mayroon pong magkakaroon po ng isang banal na pakikipagkasundo sa Diyos na sa pamagitan po ng kanyang pagpapala ay babayaran natin ang ating pong utang at hindi ka na magkakaroon pa ng utang kung ikaw man ay mabuhay sa lugaw at tinapay. Meron po akong kaibigan, hindi niya po maiwasan na siya magkautang. Kasi po ay araw-araw siya na-stress kung ano ang kanya ipapakain sa kanyang magulang, sa kanyang mga anak, sa kanyang magulang na kasama niya, at kung ano po ang kanyang ihain araw-araw sa kanilang hapagkainan. Kasama po dito yung kanyang pambayad, pang-edukasyon ng kanyang mga anak. So, kaya nangyari, nang dahil sa kanya pong pagnanais na siya po ay mapabuti sa kanyang kalagayan, siya ay pumasok sa isang organisasyon, umutang siya na magkanang halaga, at nung parang nakikita niya na parang umuulad ng kaunti ang kanyang buhay, ay umutang uli siya sa isa, at umutang pa sa isa, hanggang sa dumami ang kanyang pinagkakautangan, at sa kasalukuyan, ay parang na-stress siya sapagkat hindi niya alam kung paano niya nababayaran ang kanyang mga pagkakautang. Kaya po ang utang, mga kapatid, ay tunay na hindi mabuti na idudulot sa atin pong mga pag-iisip. May stress po tayo. Kaya sabi ng ating pong pag-aaral, kung maari, kung atin pong maiwasan ang pagkakautang, ay atin pong iiwasan. Na kung maari, ay atin lamang pong hikayatin ang ating mga sarili na tayo po ay mabuhay sang-ayon sa kung magkano po ang atin pong tinatanggap o kung ano lamang po ang meron tayo. Sapagkat ang stress, kapag yan po ay tunay na dumapo sa atin, ay mahirap na po natin itong labanan. Maliban na atin pong ipanalangin sa Panginoon ng puspusan at tayo po'y gumawa ng kaparaanan upang maisaayos po natin ang lahat ng mga bagay. Kaya,
ang sabi po sa atin ni Mrs. White ay tanggihan ang inyong sarili kahit habang ikaw ay napaligiran ng mga utang. Kung tayo po ay may utang, ay ating pong tiyakin na ating pong mabayaran ang ating pagkakautang. Huwag po tayong sumuko. Tayo po maging matatag at tayo po magbalik ng ating pong mga pagkakautang. Tanggihan po ang panlasa, tanggihan ang pagkakasasa sa hilig. Ipunin ang inyong barya at bayaran ng inyong utang. Gawin ito kaagad. Kapag muli kang nakatayo ng malaya, ay wala ng pagkakautang kaninuman, magkakaroon ka ng isang dakilang pagtatagumpay. Tunay po na kapag tayo po'y naka-alpas sa ganitong mga kalagayan, ay tatanggapin po natin ang kaluwagan sa atin po mga damdamin. Parang mawalan pa tayo ng tinik sapagkat isang tinik po ito sa atin pong buhay ang pagkakautang na magbibigay po sa atin ng stress sa atin po mga kaisipan. Kaya kung may ilang mga pagkakautang at wala po talagang kakayanang bayaran ang kailang mga obligasyon, ito po ay panawagan sa karamihan, ay hindi po sila dapat na piliting gawin ang higit sa kailang po makakaya. Dapat po silang bigyan ng pagkakataon na makalabas sa mga pagkakautang at hindi malagay sa posisyon kung saan hindi na sila makalaya sa pagkakautang. Kaya bagaman ang gayong pagkilos ay may tuturi na hustisya, hindi iyon awa at pag-ibig ng Diyos. Ang iba po ay hindi nag-iingat, kaya po nagkakautang ng kung maari ay hindi na kung pinong maiwasan. At ang iba naman ay nag-iingat dahil sa di paniniwala. Ano po ang mga sikreto na dapat po nating gawin upang tayo po ay magkaroon ng matalinong pamahala ng ating pong salapi sa ating tahanan at maiwasan po ang pagkakautang. So meron po akong nais ibahagi po sa inyo na 6 na bagay. Una, ay huwag po tayo gumastos ng sobra sa ating pong kinikita. Kung magkano po ang ating pong tinatanggap na salapi, kung meron po tayong tinatanggap, kung magkano man, halimbawa po ay 7,000 monthly, ay huwag po tayong sosobra ng 7,000 sa ating po kinita. Huwag pong 7,001, 7,500. Kundi 7,000, manatili po tayo, so magkano lamang ating pong kinikita. Okay? Sa gayon ay maayos po natin ang ating pong financial. Pangalawa, tayo po'y gumawa ng budget at sundin po natin ito. Karamihan po sa mga failure ng mga tahanan ay ang paggawa ng budget. Alam niyo po, napakaganda kapag tayo po'y gumagawa ng budget. Ang sabi nga po ng Lucas chapter 14, verse 28 and 30, idiniin po ni Jesus ang kahalagahan po ng pag-upo at pagpapanukala na sa pagiging halaga ng anumang pinapanukalang gawin. At ang pang-apat po ay gaano man kaliit ang atin pong tinatanggap ay kinakalam po tayong magtabi o mag-impok ng palakian. So meron po tayong savings. Huwag po natin aalisin ang savings sa atin pong mga panalapi. Ano po ang kahalaga ng savings? Ang savings, kung meron po tayong ilalaan na savings, ito po ay gagamitin natin sa isang pamaraan na kung especially kapag magipitan na po tayo, ay meron po tayong pang-emergency na pagkukunan. Kaya po, alam niyo po sa amin pong tahanan, hindi po namin naalis ang savings. Malaking bagay po ang savings. Minsan, sa panahon po na gipitan, talaga pong walang pagkukunan. Ang pinaka-last choice lamang po ay savings para po maiwasan ang pag-utang. Kasi ang utang, yan po ay napaka-stress sa ating pong buhay. Talaga kapag meron po tayong utang, hindi po maiwasan na sasakit ang ating mga ulo kung paano po mabayaran. Especially kapag dumating na po ang panahon na tayo po ay magbabayaran at tayo po ay walang salapi. Ang sumunod po ay magkaroon po tayo ng panukala upang matunaw ang mga pagkakautang. Ganong kalaking utang po ba ang meron tayo? Sang-ayon po sa ating pong aralan dito sa ating pong morning devotional, ay kung meron po tayong pagkakautang, magkaroon dapat tayo ng desire na tayo po ay magbayad ng ating utang. Huwag po natin itong ilista sa tubig na para bagang panag-utang tayo ay
parang wala na kapag tayo nakita natin ang taong nagkautang sa atin ay iiwasan lamang natin para tayo po ay makalibre. Hindi po ganoon. Kundi kapag tayo po ay nagutang, kinakailangan po nating isipin kung paano po natin tutunawin ang lahat ng atin pong pagkakautang. Magkaroon po tayo ng schedule. For example, ay sa aking tinanggap na 7,000, may utang ako nung last month kay kapatid na Ernie, for example. So ngayon, ay siguro ay 1/4 na muna aking babayaran. So next month, 1/4 uli, 1/4, 1/4 hanggang sa malusaw ang ating po mga pagkakautang. Kaya po ang 7 hakbang tungo sa pagtunaw ng ating pong utang, ito po'y gumagawa ng matibay na pagpapasya. Nasabihin po natin na wala ng utang mula ngayon. At kalimutan ang lahat ng maaari po nating pag-utangan. Bayaran ang mga presenteng obligasyon at ilista ang lahat ng mga utang. Magpasimula po sa pinakamaliit, ipagpatuloy hanggang sa papalaki at tapusin po ito sa pinakamalaki. Gamitin ang anumang ekstrang pera na atin pong pwedeng bayaran sa atin po mga pagkakautang upang malusaw ang lahat ng mga bagay na ito. At ang second to the last, ay gawin po nating kapartner na pinansyal ang ating pong asawa. Kung ating pong asawa ay meron pong mga, meron po silang mga trabaho, it's a good bagay, isang magandang bagay na sila po ay ating pong kapartner sa ating pong financial. So, partner po tayo, ano man ang kanyang pera, anong partner ko, tayo po ay mag-asawa man, isang ating pera, magtulungan po tayo. Nang sa gayon ay malusaw ang lahat ng ating pong pagkakautang, especially yung ating pong finances ay maging maganda ang kanyang daloy at maging maganda rin ang ating pong paglilingkod sa ating tahanan. At ang pinakamagandang sikreto na dapat po natin gawin, mga kapatid, sa ating pong finances upang tayo po ay makaiwas sa mga pagkakautang, gawin po nating partner ang Diyos sa ating pong mga panalapi sa ating pong tahanan. Sapagkat ang Diyos po ang nakakaalam. Alam po ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Ang Diyos po ang siyang may-ari. Sabi nga ng ating Panginoon ay sa Kanya, siyang may-ari ng pilak, ng ginto, ang lahat ng mga tao narito sa lupa at maging tao. Ito'y pagmamay-ari ng Diyos. Walang anumang bagay ang ating pong sasabihin atin. Ang lahat po ay sa Diyos. Kaya po kapag ating ginawa ang senior partner ng ating po ng Diyos, hindi po tayo mamroblema sa ating pong finances. Tutulungan po tayo ng Diyos kung paano po natin malulusaw ang ating po mga pagkakautang at mapahalagahan po natin ang salapi na tayo po ay meron sa ngayon. Ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 27 and 28. Huwag mong ipagkait ang pagbabayad ng iyong mga utang. Huwag sabihin sa ibang araw na lang kung kaya mo namang magbayad ngayon. Okay? Kaya po isang bagay dapat po natin gawin ay kung meron po tayong pangbayad ngayon, huwag pagbukas. Bayaran po natin ngayon para po ay maiwasan po natin ang anumang alahanin na dulot ng sakit sa atin pong mga kalagayan, especially sa stress. Kaya ngayon, ilagay sa ating pong isipan na ang tulong ng Diyos ay magiging malaya ka sa pagkakautang. Hindi magiging madali ang ating pong daan, subalit maaari po nating mapanagumpayan ang gatong mga bagay. Ang unang hakbang ay ibigay po natin ang ating pong panalapi sa Diyos na higit na mas malaki kaysa atin. Na sa ating pong pagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos ay magkakaroon po tayo ng tunay na kapayapaan sa ating mga pag-iisip. Mapapabuti po ang ating relasyon sa ating pong kapwa, maayos na pangkalusugang pinansyal at emosyonal ang ating pong tatanggapin sa ating pong mga tahanan. At magkakaroon po tayo ng isang mahigpit na pagkakasundong buhay sa ating pong pamilya. Magkakaroon din po tayo ng higit na respeto sa ating pong sarili. At magkakaroon po tayo ng kalayaan at mabuting kalayaan sa lahat ng ating pong panahon. Kaya mga kapatid, ang ating pong leksyon, sang-ayon po sa ating susing talata, Romans chapter 13 verse 8, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Mga minamahal, nawa ang simpleng devotional na atin pong tinalakay ngayong umaga ay nagbigay po sa atin ng magandang kaisipan
kung paano po natin mahahandle ang ating po mga finances at iwasan ang lahat ng mga pagkakautang upang maging healthy ang ating po financial sa ating tahanan. Maiwasan po natin ang problema sa ating pong relasyon sa ating pagkapwa at magkaroon po tayo ng magandang pag-iibigan sa ating tahanan na Diyos ang siyang atin pong pinagbumulan o resources ng lahat ng bagay. Sa iba pong mga comment at iba pong mga karagdagan ay aki pong ibabalik sa atin pong mga kasamahan, Pastor Juby, ang atin pong talakayan para po ay lubos po nating maunawaan pa ang ating po pinag-aaralan tungkol po sa pag-iwas sa pagkakautang. Brother Joseph, wala kayong audio? Okay, narinig niyo na po ako? Okay, meron na. Okay. Thank you so much, Pastor Dale. Napakaliwanag po ng sinasabi po ng devotional na dinala ni Pastor Dale. Kailangan balanse lang talaga ang ating buhay at pinaiiwas tayo sa pagkakautang. At delikado nga naman. Tingnan natin yung ating mga ating mga reflection. Talagang punta tayo kay Brother Glenn. Brother Glenn, ano po ang ano niyo po dito? Ang reflection niyo dito sa ating topic, avoid debt. Actually, malaking ano sa akin ito, malaking hamon. Kasi kami ay taga London. Londito, London. Kaya lubog sa utang. Pero nasa panahon ng pagre-recover, ano po, sa tulong ng Panginoon. At saka ang pinakamahirap palang utangin yung utang na loob. Kasi nako-compromise minsan kahit yung pananampalataya natin, lalo na kung hindi natin kapananampalataya o kapananampalataya natin yung inuutangan natin. Nako-compromise po minsan. Ano po? Kaya napakahirap yung utang na loob. Masarap palang magkautang na loob sa Diyos lamang. Meron po akong babasahin, Living Within Income, dito po sa Council on Stewardship. Sabi po ganito, many, very many, have not so educated themselves that they can keep their expenditures within the limit of their income. They do not learn to adapt themselves to circumstances, and they borrow and borrow again and become overwhelmed in debt. And consequently, they become discouraged and disheartened. Many do not remember the cause of God and carelessly expend money in holiday amusements, in dress and folly. And when there is a call made for the advancement of the work in home and foreign missions, they have nothing to give or even have overdrawn their account. Thus they rob God in tithes and offerings, and through their selfish indulgence, they lay the soul open to fierce temptation and fall into the wiles of Satan. Ganun pala, nako-compromise talaga minsan, kaya nananakawan yung Panginoon dahil lumalampas sa limit. Yung para sa Panginoon, nagagamit na natin dun sa hindi dapat paggamitan. Hindi natin na ibabalik sa Panginoon, tapos hindi pa tayo nakakapag-offering para sa ating Panginoon. Kaya hamon siya. Hanggat maaari, iwasan ang pangungutang. Kami talagang lubog dahil dyan sa kakautang na yan, pero under recover. Kaya malaking hamon sa amin yung topic natin ngayong umaga. Kaya maraming salamat, Pastor Dale, sa magandang pagtalakay ng leksyon. Salamat, Brother Glenn. Malaking challenge talaga sa buhay natin yan. Punta po tayo kay Pastor Juby. Pastor Juby, ano po reflection niyo po dito sa avoid debt na ito? Ayan. Ang atin pong topic ngayong umaga ay talagang napakaganda. Hindi ko po alam kung sino sa atin dito at doon sa ating mga viewers ang wala pong utang.
Maging ako po na pastor ay meron pong utang. Yung aking cellphone, utang po. Pinabayaran monthly. Sasakyan na pinagkalob ng Panginoon, meron din po. Kaya talagang iniisip ko kung paano tayo talaga makakaiwas. Balit talaga pong totoo yun, binanggit nating devotional at isinare ni Pastor Dale, talaga pong pag may utang tayo, nagiging alipin tayo. Kaya nga ay binanggit na niya yung mga suggestion. Una ko po talaga nakita dito, pag yung ating tinatanggap ay ganun lang ang halaga, malimit po talaga ay paglampas yung ating gamit, excess, talaga pong nagkakaroon tayo. At saka yung pag hindi ka kontento sa iyong buhay, meron kang yung sa halip na ang need ang gagastusin natin, yung ating mga wants, dahil sa ating mga kagustuhan na magkaroon tayo, ay kaya po talagang nagkakautang tayo. Maliban na lamang, may mga pagkakautang po tayo na halimbawa ay nagkasakit, ang ating mahal sa buhay na kailangan pong bayaran ang bayarin sa ospital, talaga pong pag wala tayong cash na pambayad, na susort, talagang doon tayo pumupunta. Pero po yung pagkakautang na talagang dahil lang sa ating kapritsyuhan, ay medyo mabigat po. Ngayon, ang mahirap po sa may utang, katulad sa amin, nung ako ay bata pang manggagawa, Pastor Dale, ipinayo sa amin yan ni Pastor Norbing Villarias, Ministerial Secretary namin noon. Ang sabi, ang pastor malimit po ay nilalapitan ng ilang mga kapatid. Marahil ang tingin ng mga kapatid, ang pastor ay mapera sapagkat laging nakabarong, laging mapurma. So may mga kapatid, at ranas ko naman po, na talagang doon lumalapit, bisin nangihiram o kaya naman ay pambiling gamot. So ang sabi namin, Pastor, paano ba? Kasi ang pastor naman talagang survive din lang. So ang payo po ni Pastor Villarias sa amin, ay pagka may kapatid na lumapit at may halaga siyang sinasabing hinihiram, ang sabi, sa halip na pautangin mo siya ng ganong halaga, ay ipanalangin mo at bigyan mo ng pera na ayon sa iyong kalooban at sabihin mo, Brad, paumanhin, wala akong halaga na inuutang mo na maibibigay sa iyo. So balit ito yung aking bigay, halimbawa 500, 1,000, ito ay tulong na lamang. Huwag mo na itong bayaran. Bakit po? Sa karanasan ng mga pastor, pag may utang po ang kapatid, pag si pastor ay dadalaw sa bahay, ang akala ng kapatid ay sisingilin siya. Kaya pagka dumating doon ng pastor, sabi, ay pastor, wala pa akong pambayad. Ay siyempre sasabihin naman ng pastor, hindi po ako pumarito para mangutang. Pumarito ako para ikaw ay, maningil ng utang. Ako'y pumarito para ikaw ay aking ipanalangin. At pagka minsan po, nagiging dahilan ang kapatid, hindi nasisimba doon sa church kasi iniiwasan. So ang sabi ni Pastor Villarias, mas magandang tumulong ka na lang at tulungan mo ang kapatid na huwag magkautang sa iyo. At ganoon din ang pastor. Siyempre talaga pong ang hirap pag ang pastor may utang, ay paano nga kami talaga magiging mabuting halimbawa. Ngayon po, ang dito sa ating devotional, ang talaga po ngayon ang matindi yung paggamit po ng credit card. Maraming alok sa akin, ako'y pinakukuha ng credit card. Maganda nga po sana ang credit card, yung cashless. Ang problema po, pag hindi mo na po na-manage yan, talaga pong lulubog at lulubog po. Kaya sa panghuli, ang sabi po, ito pa naman ang sabi, pag nangutang, bait. Pag nangutang tao, bait. Pero pag sisingilin na at pag nagkasalubong, sabi, iwas. Pagka sisingilin mo na, galit. Kaya ang hirap po ng kalagayan, pag hindi ka nagpautang, sabihin ikay madamot. Masama ugali. Pag ikaw na may nagpautang na at sisingilin mo, galit. At sabi nagkakaroon ng amnesia. Kaya talaga pong magandang bagay ito na atin itong natalakay ngayong umaga. Paalala po ito sa lahat sa atin. No one exempted.
Sana nga po talagang ma-free na ang lahat ng ating pagkakautang. Kasi matindi po, merong mga nagsasabi, lalo na parang ito'y comment ni Ellen G. White, na wala daw pong maliligtas na may utang. Ako sabi ko, paano kaya ako maliligtas kung ganyan ang salita? Di kailangan po maging responsible nga tayo. Kasi alalahanin natin mga kapatid, yung ating inutang na pera, hindi din po napulot yun ng ating inutangan. Maaring pinagpawisan nila, maaring yung pera din nila na para sa pamilya, pero dahil sa ikay nagmakaawa, na ibigay sa iyo para maitulong sa iyo. Pero pagdating na ng panahong sinisingil ka na, abay nagkaka-amnesia o kaya galit at minsan siya pa ang masama ang loob. Kaya yun po, tama yung sabi ni Pastor Del, matunaw ang ating mga pagkakautang. Unahin natin yung gusto mo, yung malaki agad o kaya yung maliit. Ang mahalaga po, intentional tayo na mababayaran. At pagka wala po tayong utang, nagiging happy kasi wala na pong stress sa ating buhay. Brother Joseph? Salamat, Pastor Juby, sa mga paalala, sa reflection. Naalala ko tuloy, Pastor, na pag ikaw ay walang utang, masarap ang pakiramdam ng Pastor. Masarap ang tulog, masarap ang hininga, wala kang iniisip. Brother Glenn, parang, alam mo Brother Glenn, pag ikaw at saka Brother Dale, pag ikaw ay nakabayad ka ng utang, bayad na ako ng utang, parang pag nakahinga ka na. Pero pag may utang ka talaga, Pastor, ay hindi mo mapalagay sa bahay, Pastor. Pati kahit nasa bahay ka, lahat ng gilid na puntahan mo, kakaisip, mamaya-maya, wala pa rin naman. Lalo alam niyo yung mga, lalo yung sa amin kasi, lalo pag may Bombay, no? Sa amin mga taga-amin talaga namang taguan na. Sige na, tago na. Yan po inararanasan ko, nakikita ko kasi po sa mga sabi na kay mga huwag mo sabihin sa akin na, wala ako sa bahay. Tay, magkakasala pa ako talaga namang yung pananagutan pa dito yung gagamitin ka. Sabihin mo, wala ako nga. Kahit ang mahirap doon lalo ang mahirap doon, yung tinatawag na yung may kaso talaga, ang hirap doon, ano? Makita natin, ang mga kapatid, ang pagtuunan lang na talaga natin dito, yung makabayad tayo, at pag nakabayad na tayo, ang sarap talaga ng pakiramdam. May naalala ko kanina, habang nagsasalita si Pastor Juby, nalimutan ko tuloy ngayon sa utang na yan. Alam mo, na-relate ko yung kay Pastor pag nga naman, pag nangungutang ka, ay ang sense niya parang may kasamang bola. Pastor, Bait-bait. may kasamang Bait-bait. ang bait-bait. Alam mo naman, sige na naman ganito. Ay, bababayaran ko din yan. Ang bait. Di naman tayong may pera. Laro kasi yung ating mga Pilipino, maawain talaga, Pastor Maawain, sabi ng mga Pilipino. Sige na pero parang ayaw mo bitawan talaga yung pera Lalo alam mo yung ugali ng tao na hindi nagbabayad. Yun yung challenge sa atin na, pero tayong mga Kristiyano, ito yung mga sa mga Kristiyano ito yung paalala na tayo kasi mapagbigay. Mas maganda na binigay mo na lang kaysa pinautang mo pa. At yan, meron pa ng responsibilidad yung isang tao at nagkakasala pa. Diyan nagtatago. Minsan, Pastor, nagtatago na lang talaga yung ibang tao kasi nga sa sobrang hiya. Ayun ang huwag na tayong dumating sa ganun na nagtatago tayo dahil sa sobrang hiya sa ating mga ginawa. Dahil sa utang lamang. Sige po. Punta po tayo kay Brother Dale na. Pastor Dale. Pastor Dale, sa reflection. May conclusion ka pa. Ano po? Conclusion sa ating pinag-asapang maiwasan ang utang. Conclusion po? Sige po. Di bali po, mga kapatid, ang buhay na malaya po sa pagkakautang ay nanatiling plano po ito ng Diyos para sa bawat isa sa ating pong kasalukuyan. Ano po? Kaya ang biyaya po ng pagiging malaya sa pagkakautang ay higit pa po sa ating pong financial na bahagi ng ating pong buhay. Ito po ay may kinalaman din sa ating pong espiritualidad at gayon din po sa material na bagay. Walang sino man po na may pinansyal na pagkakautang ang magiging malaya sa espiritual. Kaya ang mga epekto ng krisis sa pinansyal ay sadyang mapanira sa relasyon, especially po sa mga mag-asawa. Katunayan po sa ngayon, 50% sa mga samahan ng bago mag-asawa ay nasisira po ang pangunahing dahilan
ay ang pagkawasak po nito nang dahil po sa hindi pagkakasundo na may ugnayan po sa usaping pinansyal. Kaya malaking kapakinabangan sa mga Kristiyano na pagsumikapan po natin na maging malaya sa lahat ng mga pagkakautang. At naway ang aking dalangin sa ating lahat, sa lahat ng panahon, ay magtiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat nagtiwala sa Panginoon, ibinigay din po natin sa Kanya ang para sa Kanya, tiyak na ibibigay ng Diyos ang kasapatan ng lahat ng ating pong pangailangan. Salamat po, Pastor Dale. Dako na po tayo sa ating mga reflection, Pastor Judy. Yan. Okay, salamat po. Ang ganda ng ating topic. Abot tayo ng 120 live viewers. Talagang trending po ang ating Oo. At ang reflection po, napakarami. Buhos, Pastor Dale, humanda ka sa mga pagsagot. Okay, tingnan po natin dito muna sa bandang taas. Ang dami po na reflection. Sayang si Ma'am Lina, sana'y makaabot pa ng bago siya. Atin lang tingnan po si Julian Garan. Thank you very much, Julian Garan. Ang hirap kayang mag-type nito. Worn and weary sa Genesis 2, 1 and 3. Why would God create a rest day before anyone was even tired? Even before humanity would dash off on our self-imposed stressful lives, God established a marker, a living way to jog our memory. This day would be a time to stop and deliberately enjoy life, a day to be and not to do, a day to specially celebrate the gift of grass, air, wildlife, water, people, and most of all, the creator of every good gift. This was no one-time invitation that expired with. Ayan, naputol na po yung kanyang comment. Thank you very much, Julian Garan. Napaka-active mo sa panonood at pag-comment dito sa ating Hope and Love Morning Devotional. Okay, sunod po natin, ipapabasa natin kay Brother Joseph mula kay Maricel Pascua. Yes po, good morning, Ma'am Maricel Pascua. As we deal, sabi niya, Pastor, as we deal with our fellow men in pity and dishonesty, or more, daring found, so will we deal with God, men who perish in a curse of dishonesty will carry out their principle until they cheat their own soul and lose heaven and eternal life. They will sacrifice honor and religion for a small worldly advantage. Sulat po na Ellen White. Mula sa Adventist Home 392. Salamat, Ma'am Maricel Pascua. Tuloy-tuloy po tayo. Atin lang scroll down itong ating mga reflection ng ating mga viewers. Dali lamang po. Ayan, si Maricel Pascua uli. Gumastos lang po ng tama. Siguro kung susubra doon angko sa pagkakautang. Ayan, salamat po, Maricel Pascua. Okay, tingnan pa natin. Si Sister Dory Kumbaliser, Pastor Dale, nakalimutan daw niya, hindi niya natandaan yung Bible text na sinabi mo kanina. Hopefully ay ma-address mo o ma-share mo kay Sister Dory kung alin mang yung text na iyong binanggit kanina. Okay, si Brother Glenn, pabasa po itong kay Ma'am Carmen Castillo. Talaga naman pong mayaman ng ating Ama kung minsan kaya nagkakautang ay dahil sa pagtulong sa nangangailangan. Isa pa po yun. Talagang mangungutang tayo para sa nangangailangan, yung pusong mapagbigay talaga. Salamat po, Ma'am Carmen. Okay, si Ma'am Norlina Garcia, thank you, Pastor. So, referring marahil to kay Pastor Dale for the lesson learned from the message this morning. Nagbabalik po si Ma'am Mamerta Castillo, mas kilala po na si Ma'am Carmen. Isa pa na motivate tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Ang masakit, nagkaka-amnesia ang pinautang. Totoo po yun sa ating kabutihan, loob na talaga pong makatulong tayo, kaya lang po ay nagkaka-amnesia nga.
Sabi ni Rubelia Relox Palenya, amen po, relate sa pagkakautang na loob. Mahirap po talaga. Good morning po sa lahat. Salamat po, Rubelia Relox Palenya. Okay, si Brother Joseph, pakibasa itong kay Ate Dory. Sabi po ng iba, makikilala mo ang tunay na ugali ng isang tao pag pinautang mo, maaring sinungaling at mayroon din namang mapaghingi ng depensa at mayroon din namang mahilig mag-utaw na ayaw na magbayad. Alam mo, Pastor, may ano na ako dito sa ano nito. Kasi meron pong isang kwento na isang tao yung isang tao, alam niyang mangungutang sa kanya, yung isa, Pastor. Ang ginawa ng isa, inunahan niya na, Pastor. Ito na, magkano bang ano mo? Inunahan niya. Pagkatapos, pinuntahan niya ulo next na araw. Hindi pa nangungutang, Pastor, pinautang na uli. At sa susunod na pangatlong araw, Pastor, hindi na pinabayad. Yun na yan. Parang nagkameron lang ng ano, no? Yung nalaman niya yung dali at naging close. At natuto yung isa, yung pinautang, hindi na talaga nangutang isa, hindi na nangutang. Ibig sabihin, nagsikap yung isa. Ay, gumawa na ng paraan yung isa. Yung mapera, gumawa na ng paraan para maturuan niya yung isang tao. Alam niya, na technique niya, natutuwa niya. Kumbaga, gumastos siya ng pera, Pastor. Merong taong nabago. Diba? Dali nga. Maganda. So parang sa una, bigyan mo siya ng isda, sa susunod turuan mo na siyang mangisda. Okay, salamat. Ito may tanong. Sana'y masagot ito ni Pastor Dale. Mula kay Ate Fed de Mesa, mas kilala sa pangalang si Ate Ning. Ate Ning, kumusta po dyan sa Macau? Good morning po sa Hope and Love. Tanong po, kasalanan ba yung hindi mo na pinautang yung isang tao na madami ng utang sa'yo, tapos di ka na pinansin? Ako ba po ang may kasalanan? Thank you po. Pastor Dale, tulungan mo nga si Ate Ning. Napautang na, tapos ayaw mo nang potangin kasi kasalanan. Ikaw pa bang may kasalanan o si Ate Ning pa bang may kasalanan? Naroon pa ba si Pastor Dale? Yes po. Okay. Regarding po dito, ay sa tingin ko na po yung mga kapatid ay hindi niya nakasalanan yon. Depende na po sa kanya pong finances. Kung siya po talaga ay wala ng pera, bakit po siya magkakasala doon? Ganun po man po ay nais ng Diyos na tayo po ay maging masikap din sa ating pong pansariling mga finances, kung paano po natin ito aalagaan, alayan, at magkaroon po tayo ng ating sariling pagsusumikap para po sa ating sariling mga pangailangan. Maliban po dito, kung kayo po ay mayroon pong ibang kasagutan, ay... Yan, thank you po. So, Pastor. Brother Glenn, meron ka ritong... Actually po yung hindi napagpansin, relate ako dyan. Defense mechanism lang po nila minsan yan para di na makabayad. Minsan pa nga, isusumpa tayo eh. Naramdam. Minsan ay ginagawang defense mechanism na hindi papansinin para, ayun nga, nagkaka-amnesia, nakakalimutan ng magbayad. Oo. So, Brother Glenn, mayroon din pala magpautang, ano? Mayroon din pala magpautang, mapapasama pa rin, no? Kung mahirap mangutang, mas mahirap mangutang. Oo. So, yun po. So, talagang Ate Ning, dito sa katanungan mo, kung talagang ikaw po ay very lenient, kasi pag sa Panginoon po, tayo may utang tayo sa Panginoon at kahit yung utang natin talagang ang Panginoon, wala pong sawang nagpapautang ang sa atin ng buhay, kalakasan, mga blessing, hindi po natin kayang bayaran ng Panginoon. Kaya lamang nga sa kalagayan nating tao, malimit, okay, isa, padalwa, ikatlo, tama na. Yung laging may limit kasi tayong tao. So, kung kaya mong potangin siya ng potangin, why not? Pero siyempre, doon po pumapasok na kailangan po turuan din natin yung mga nangungutang. Kasi po, minsan, ang nangungutang sa atin, mahal sa buhay natin. Hindi natin talaga matanggihan yon. Kaya lang, aking nalaman, minsan yung ating mga mahal sa buhay, nananamantala. Yun po yung word. They take advantage na, magbait ito. Utangan ko ng utangan kasi hindi ko ito kahit hindi ko mabayaran, ayos lang. Pero yun po pala, ay tayo ay kanilang nilalamangan. Pero mas maganda po na hindi po masamang magsabi ng no. Ako may alam na
yung kanyang kapatid nangihiram, ay talagang sabi niya, kapatid, pasensya na, wala ako ngayon. So at least maramdaman nung nangutang, aba, hindi pala sa tuwing pagsabi ko ay meron. Okay? Salamat sa tanong na yan. Si Ma'am Pearl de la Torre Paras, minsan ang utang di maiwasan, matuto lang magbayad. Yan. So totoo po yun. Ang kailangan talaga ay magbayad. Si Pastor Dale, ipabasa ko itong kay Elina Daray. Pastor, di naman siguro mali ang pagkautang kung ginagamit mo sa eksaktong paraan. Huwag ka lang magkautang sa Panginoon. Okay? Maganda po ito, mga kapatid. Ay tunay po, hindi man po sasabi po ng ano yan. Hindi po sasabi na huwag kang magkautang. Kung sa atin pong pag-aaral ay kung maiwasan po natin ay atin pong maiwasan. Kasi po ang pagkakautang ay tunay po na may malaking impact din po ito sa atin. Ang pinakamagandang bagay na atin pong gagawin ay hilingin po natin sa Panginoon kung ano pinakamaganda na magawa po natin upang masapatan ang ating pong mga pangailangan. Tama po. Sa ating discussion kasi, talaga yung pong may mga panahong hindi maiwasang magkautang. So ang masama po, pag hindi na natin nabayaran. Ano po? Okay. Brother Glenn, meron kayong karagdagan? Wala po, okay lang. Okay na po. Si Ate Noemi Padalian, basahin ni Brother Joseph. Pastor, doon sa kaninang reflection, tahimik na ako doon. Okay, Noemi Padalyan, sabi niya dito, Pastor, minsan may mga kapatiran na uutang sa atin. Kung alam naman natin na may hirapan siya na makabayad, ay bigyan na lang natin kung ano ang makakayanan. Magandang reflection po ni Ma'am. Galing po kay Ma'am Noemi Padalyan. Opo, salamat Ate Noemi. At yan po ang itinuro ni Pastor Villarias sa amin, mga pastor, para po hindi na, minsan mababackslide pa yung kapatid sa atin. So at least, hindi lang natin siya ipanalangin, bigyan natin ng tulong. So yun po ay hindi na natin sisingilin sa kanya. Sabi naman ni Ate Dory Cumbaliser, mas mabuti pa po yung sa halip na pautangin, pahingiin mo na lang ng tulong para di ka magkasala at maiwasan na magalit pag di nagbayad. Ayan, salamat po. Si Leti Esteban, pabasa Brother Glenn. Kaming mga magsasaka, sa utang kami umaasa para may magamit kami sa pagsasaka. Diyan kami umaasa. Yun, si Sister Leti Esteban. Leti Esteban. Opo, totoo po yun. Kasi po talaga, di ba, pag nagsasaka, yun po ay inuutang ang abono, yung mga pataba, yung mga nagtatrabaho niyan, at saka po yan magbabayad pag naani na ang palay. Siguro si Ate Leti, baka ito'y taga Mindoro, taga Occidental. Kasi po ang karamihan ng Esteban ay taga Kalintaan, taga Rizal. Taga Patula. Aba, may Esteban din pala sa Patula. Kasi po ang karamihan ng Esteban ay mga taga Gutad. At taga Gutad at Kalintaan. Kalintaan. Yan po. May Kami mga po dito si Mother, sabi niya taga Patula. Okay. Ayan. So at least may Esteban din pala dyan. So talaga po, yun po ang totoo. Kaya at least responsible naman po itong ating mga magsasaka. So mabuhay po ang mga farmers natin. Sabi ni Marcel Pascua, totoo po Pastor Juby, mas matapang pa yung umutang pag siningil na po. Talagang bakit pag naniningil na tayo? Talagang magalit na po yun. Mas matapang na po yung nangutang. Si Ate Pede Mesa, napakasarap po nang wala pong utang. Try nyo po. Ay, Ate Ning, sana lahat all. Sana all. Talagang mabuti pa si Ate Ning, walang utang. Okay, pabasa natin kay Brother Joseph ito, kay Jessa Salvatus. Sabi po ni Ma'am Jessa, good morning po sa Hope and Love. Mahirap po talaga kapag may utang. Kaya unahin po talaga natin ang maibalik ang para sa Panginoon at tunay siya ang magpupuno sa lahat ng ating pangangailangan nang hindi tayo magpautang at may kasabihan nga po. Huwag mong bilhin ang hindi mo kailangan at huwag mo
kailanganin ang hindi mo kayang bilhin para di ka ma-stress o madagdag stress. Salamat, Ma'am Jessa. Mas ganda po ng inyong reflection. Yes, ang ganda ng reflection ni Ma'am Jessa. Bihira itong mag-reflect pero laging nanonood. Pero napakaganda ng reflection ni Ma'am Jessa. Si Mel Isabedra Punsalan, aba, ito ay ating kapatid yan sa San Antonio na hindi pa kami nakikita. Hopefully, Sister Mel, magkita tayo sa Sabado sa Chaong Isday Church. Doon po ang aking simba. Pakibasa, Brother Glenn, itong kay Ma'am Mel Isabedra Punsalan. Kay Sister Mel Punsalan, okay lang naman po mangutang, basta magbayad lang po kapag meron na pambayad. Malaking tulong po yung nakahiram sa isang tao sa oras na gipit. Hindi naman po habang panahon mangungutang. Basta kapag nagkaroon naman po, maging masino at gumawa ng paraan kung paano lalago ang konting puhunan. At tumulong din po sa iba kapag may pagkakataon na tumulong. At least po na ibalik niya ang tulong kahit sa ibang tao nangyari na makatulong din tayo. Sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Wow! Salamat, Sister Mel Punsalan. Po, ang ganda ng kanyang reflection at hopefully magkita nga tayo sa Saturday, Ma'am Mel. Si Ma'am Wilma Baez dyan sa Pangil. Aray, pastor, sa pool naman po ako. Hindi lang po kayo, pati po si Ma'am Lina. Sabi niya, oh, aray, yung pala yung sign language ng aray. Sa pool talaga. Ako po ay taga London din. Oo, maraming Brother Glenn. Talagang ang karamihan daw po ng mga teacher ay sinasabing taga London. London dito. So, relate na relate po tayo, Ma'am Wilma, kasi ang sabi, kasi mas nakapokus po kami sa aming wants at hindi sa aming needs. I will try na hindi na po mangutang. Totoo po yun. At isa pong manager ng bangko, nung ako ay lumapit para bumili nga po ng sasakyan, Pastor Dale, ay mismong taga-bangko na nagsabi sa akin, Pastor, masarap pong walang hindi mangutang. Sabi ko, parang kung magdadalawang isip na tuloy. Ay sabi ko, sir, kailangan ko pong bumili ng sasakyan para magamit sa ministry. Ay pag hindi naman po ako manghiram sa inyong bangko, ay wala po akong pambayad. Pero sabi niya, yun nga pinagtataka natin sa diskusyon ito, napakaganda po. Bakit pag may utang tayo at responsible tayong magbayad, Brother Joseph, napapaglaanan natin kagaya, akin ang sabihin, talagang hindi masama. Itong aking cellphone, nagamit naman sa gawain ng Panginoon, ay utang po ito sa home credit. Kung kayo alam niyo ang home credit. Nagtataka po ako, pagka ako'y nangutang sa home credit, ay responsible akong magbayad kung kailan ito deadline. Kasi pag hindi ako nagbayad, magkaka-penalty ako pagkatapos ay hindi na ako makakahiram. Pero maganda pala na kung wala ka pong pangungutang ng halimbawang cellphone, every month pagdating ng iyong sweldo ng kita, itabi mo. At yun ang ipunin mo sa kaibili. Ang problema po natin, hindi ko alam kung ito yung problema rin. Sabi ko, bakit pag wala akong utang, ay hindi ko masave yung perang yon para buo ng ibayad. So, maging isang teacher na kausap ko, sabi, bakit nga pagka merong utang, nababayaran natin, pero hindi tayo nakapag-save. So, challenge po yun, yung tinatawag na pagsisinop. Na ang payo sa atin, pagdating ng sweldo, ikakaltas na po agad ang ganong halaga, 1,000, 2,000, at yun po ay savings. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Meron pa? Brother Joseph? Okay po. Sabi niya po dito ng ating isang Si Ma'am viewers, Goldberry. Sabi, salamat po sa mga mensahe ngayong umaga. Ang pangungutang naman o ay naiiwasan o disiplina. Gusto ko yung ganun, Pastor. Lang sa sarili at maging kontento kung anong meron tayo. Tama ka, Brother Joseph. Masarap matulog ng walang ulan. O nga po, pag walang ulam, ay walang ulam. Walang utang. Walang ulam. Hindi walang ulam. Walang ulam na tuloy, Pwede din, masarap din matulog ng walang ulam, no? Wala kasing utang. Okay, yung pong credit card, noon pa po napunta ako sa SM, tapos may nagtatanong kung ano card ko. Minsan nahiya ako na wala akong
credit card. Na-experience ko rin to Pero na-realize ko naman, mas maganda na wala ka credit card, nawawala na tuloy ako. Para walang temptation na gumastos out of budget. Salamat po. Pastor, pag kahit ako bumupunta sa mga Pure Gold, hinihingan ako ng card. Wala po, barya lang po ito. Buo lang po. Talaga, Pastor, hindi ako Wala. Meron ka po ba diyang may card ka po ba dyan ng SM o Pure Gold? Naku po. Isip-isip ko na. Parang, may stress ako, Pastor, pag sinabi sa akin, wala naman akong gano'n. Ano ba yun? Diba? Salamat po, Ma'am Goldberry Tesclo. Tuloy-tuloy po tayo. Overtime siguro tayo. Anyway, maganda naman ang topic. Pastor Del, ayos ka pa ba? Pakibasa itong kay Ate Noemi Padalian. Correct, pastors. Ganon talaga ang nangyari kung may utang siya. Kung may utang, siya pa ang galit. Kaya nga, mga kapatid, patawarin na natin ang may mga utang sa atin kung hindi naman natin ipaghihirap. Para everybody is happy at may peace of mind. Ganon po ang aking ginagawa kasi. Ma-stress lang ako kapag lagi kong iisipin. May utang din po ako kay nanay. Nanay Fanny. May Fanny, pero kaya naman po bayaran. Ayos po. Thank you, Ma'am Noemi. Ang ganda, po. Kung kaya rin lang namang patawarin, ay patawarin at sinabi mo naman, Pastor Delio, nasa ating devotional, di ba? Huwag na nating obligahin. At yun nga po, ang sabi sa Bible talaga, ang sabi po dyan ay maging sa batas. Hindi, Brother Glenn, pag nangutang at hindi nakabayad, hindi mo namang kakasuhan mo. At pag pinanta mo naman sa barangay, kapwa Adventist mo, ay parang nakakahiya naman. Maliit kasi ang pataw. Maliit ang pataw. Walang nakukulong yata sa utang Tama po ba? Meron na po ngayon. Meron na. At least na bago na ang batas. Kasi nung una, wala pong nakukulong sa kaso na kaya utang. malalakas ang loob. Kaya malalakas ang loob. So kung nabago man, ay di at least mawala na ng lakas ng loob. Okay? So sige po, tuloy-tuloy tayo. Sa Ma'am Pearl de la Torre Paras, naku, naalala ko tuloy ang utang ko, di pa bayad. Si Sister Pearl po ba yung taga-Liliw? Taga-Laguna ito. Baka, oo. So, naalala daw niya. So, katuwa. Pastor, lahat ng utang natin, naalala natin. Dapat skip natin itong topic na ito. Naalala ko tuloy nung nasa AUP ako, nakaka-stress talaga dahil security guard lang ako. Kapag dumating na yung statement of account ko, naku po, libo-libo ang utang ko. Panay overtime, nakaka-stress. Talagang... Oo. Tama po. Relate yan pag lalo at working student, darating na yung bayarin sa paaralan. So at least ang Panginoon na may tumutulong. Maraming working student na nakatapos. Si Basio Vanessa, walang masama po mangutang basta magbayad tayo sa tama din. Minsan may mga emergency at pag wala tayo pera, kailangan nating mangutang. Basta dapat marunong din tayong magbayad. Salamat po. Ayan, totoo po yan. Si Brother Joseph, pabasa itong kay Mama Liwanag, Peñamante Mercado, dyan sa Infanta, Quezon. Sabi po niya, Pastor, di po ba ata ang utang na hindi binabayaran ay consider na pagnanakaw? Lalo at nakikita mo na maayos na ang kanilang kalagayan sa buhay, ay nakalimutan na yata ang kanyang mga utang. Opo. So, totoo po yun dahil pagkakita mo naman na talagang may hanap buhay, umunlad ang buhay, bakit nga yung hiram sa iyo ay hindi mabayaran? Salamat, Mama Liwanag. Si Maricel Pasqua, yung Proverbs po, ang chapter po yun, Pastor Juby. Pastor Dale, ito siguro yung tinatanong. Yung chapter 3, verse 27. Ng Proverbs na binanggit mo. Ano bang text yun, Pastor Dale? Hinihingi ito ng ating mga viewers. Proverbs chapter 3, verse 27-28 po yata yun. May binanggit kang talata kanina. Anyway, sige po, pag nakita mo, sumingit ka lang, Pastor Dale. Si Risa Torrente, dyan sa Kalapan. Amen po, Pastor. Good morning, everyone.
bilang Kristiyano, ugaliin natin na iwasan ang maraming utang. So yung word naman niya, iwasan yung marami. Pag kaunti ay siguro okay. Para may peace of mind. Kung may lumapit sa atin, tumulong na lang tayo sa abot ng ating makakaya. Si Pastor Alex de Guzman, kabats ko ito, nasa Thailand. Good morning. Thank you for watching, Pastor Alex. God is asking us to be faithful stewards. Managing resources and time is our responsibility as disciples of Christ. God bless. Salamat po, Pastor Alex. Brother Joseph, pabasa itong kay Benji Laguador. Yan, sabi niya pastor ni Benji Laguador, pag po may lumapit sa iyo at nautang na, nakakakonsensya o kapag nagpautang. Grabe yung ano niya, no? Opo. Ayan. So talaga pong mga issue ito kasi halimbawa lumapit sa iyo, sasabihin mo ay wala akong pera. Pero talaga sa totoo may pera ka naman. Okay? Malimit sa pag nanghiram tayo, pasensya ka na walang pera. Pero hindi naman pwedeng walang pera. Lahat na tao may pera naman kahit piso. Kaya lamang, di nakakakonsensya nga po. Yan ang ating mga kalagayan. So ang iba talagang nagpapahiram. Di yun nga po, atin lang talagang nakikita na may nanghihiram na hindi na po nga nagbabayad. Si Ma'am Delia Imata, ito, star sender natin. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng tapat, kaya walang Kristiyano ang nagkukulang sa kanilang mga pangangailangan. Salamat po. Brother Glenn, pabasa itong kay Ma'am Heidi De Leon. Good morning po sa inyong lahat. Amen po. Salamat sa napakagandang topic. Salamat po at kami po ay makaiwas na po sa utang, lalo na sa credit card. At makakabayad po kami sa tulong ng Panginoon upang kami po ay maka-smile at magkaroon ng peace of mind. Nakakapangit po talaga ang stress. Salamat po at God bless po sa ating lahat. Thank you, Sister Heidi De Leon. Salamat, Ma'am Heidi. Talagang totoo po yun. So, lahat po para sa atin itong mga message. Si Ma'am Loida Kaagbay Benitez, teacher natin dyan sa Sablayan, sa Paradise. Good morning, sa Sablayan. Good morning to all. Ang ganda ng message today. Thank you po. Okay, tingnan natin. Yes, meron pa si Brother Perch Bantok. Yes, we have to avoid bad, yung bad debts. But sometimes other debts generate income. Can you give some point of view on this? Merong tanong, yung masamang mga utang, pero may mga utang daw na ikaw ay tumutubo. So ano daw po ang ating masasabi dito? Meron po kayo, Pastor Dale, Brother Glenn, Brother Joseph? Ito yung ni Brother Perch, taga West Valley ito, dyan sa Chaong. Sa Bible po may tinuturo, pero hindi ko to sa Bible po may tinuturo na pag pinapatubuan mo ang isang bagay, parang sugal yan sugal, pastor. Kasi pag ikaw ay nagkaka-cross, yung para-cross, pupunta sa yung panalo mo parang ninakaw mo lang din. Hindi mo siya pinaghirapan kung sa maling paraan. Yung sa kanya, sabi niya, can you give us point view of bad debts? Sabi niya dyan pag tinutubuan pastor, ay parang manlalamang na pastor. Parang nagiging maganda pa yung sabi ng Bible na hindi tayo dapat manglamang. Ayun lang masasabi ko dito, pastor. Okay. So siguro sa kabilang puntos dito, halimbawa mangungutang po tayo bilang puhunan para tayo kumita, wala pong masama yun. Wala pong masama yun kasi wala kang kapital Gusto mo maghanap buhay, wala kang kapital, so kailangan utangin mo yun. Kung sa bangko man yan, o sa lending, o sa isang tao. Ngayon, siyempre, yun po ay iyong ihahanap buhay. So, wala pong masama ang nakikita doon. Ang kailangan lang, pag kumita ka na po, ibalik mo sa Panginoon yung ikapo, at yung ibigay mo yung handog mo, at bayaran mo yung iyong inutang. So, magandang intention, pastor. Dapat magandang intention. Oo. Kasi yun po'y para sa iyong hanap buhay. At maganda po yun. Pero siguro yung uutang ka na masyadong malaki ang
tubo, lalo na po yung nagpapautang. Yung nabanggit nga kanina, yung mga Bombay o 5-6, ay sinasabi po yan na may comment, grabe naman. Kung may magpapautang po tayo, ay wag naman sobrang ang tubo ay na parang magiging mabigat po para sa kapatid na nangihiram. Okay? Salamat po. Tuloy-tuloy tayo. Napakarami pa po ang mga nag-comment. Si Brother Jun Reyes, huwag kayong magkautang yan. Binanggit po ulit niya. So ang sabi ko, practical at biblical na payo ang umiwas sa pagkakautang, subalit hindi naman nangangahulugan na umiwas tayo sa mga alam nating mahigpit ang mga pangangailangan, lalo't ang dahilan ay mga karanasang hindi inaasahan. Kailangan din nating magpautang at ang pinakamasarap pautangin ay Diyos sapagkat siguro yun ay mababayaran. So, si Mama Carmen, hayaan na ang malilimutin na umutang. Siksik, liglig, umaapo ang blessings dahil mayroon tayong natulungan. Maganda po, ano? Sabi ni Ma'am Carmen, hindi pag talagang, yun na nga, sabi ni Ma'am Noemi, hindi yun ang patawarin. Pag hindi naman talaga kalugihan, ang pagpapala naman ng Panginoon po ang sabi, siksik, liglig, umaapaw. Sabi naman ni Brother Edwin, nangungutang daw po sa tindahan, inchik. Sabi daw po, kayo utang, ako bigay, ako singil, kayo galit, wala muna utang. Ayan, salamat. So, pati mga inchik, Ayan, maganda yung nasa tindahan, Brother Edwin. Sabi ay, bawal muna utang ngayon. Hindi talagang tuwing walang makakautang kasi bawal ang utang ngayon. Brother Joseph, babasa po ito. Overtime tayo. Okay po. May maluto ako, Pastor. Nagmaluto ako. Overtime. Okay. Marisol Australian. Sabi niya, Pastor, dito, hindi talaga maiwasan pero maging responsible kasi nakakasira yan ng relasyon. Sa totoo lang, mahirap magpautang sa kapatid. Better magbigay ka na lang pag meron. God bless and good morning po. Thank you so much po, Ma'am Maricel, sa magandang reflection. Mirasol. Okay. Salamat po. Ayan. Mirasol. Si Ma'am Rachel De Leon, napakagandang mensahe ang tinalakay dito, mga pastors. Ang hirap may utang. Danas na danas ko po ito last 2 years ago. Sa tulong ng mahal na ama, under recovery pa rin po. Hanggat maari po lahat, iwasan na po kung di man kailangan mangutang. Kung di naman kailangan, God bless po sa lahat. Si Vanessa, mahirap din pakiramdam na wala tayong utang. Wala tayong isipin. Iwas stress din po kasi isipin din natin paano tayo makabayad. Kaya mas masarap sa pakiramdam na wala tayong utang. Masarap matulog na walang isipin at bayarin. Ayan, salamat po. Tama po, Pastor. Kung alam po natin na walang kakayahan magbayad, tulungan na lang natin kung ano kaya natin ibigay, at least nakatulong po tayo. Ako na po babasa. Si Ma'am Nori, agree po ako kay Ate Noemi Padalyan. Bigyan mo na lang ayon sa iyong kakayanan kung kinakailangan. Tungkol po naman sa tithe, mas maigi pa po yung mangutang ng kaya mo lang bayaran kaysa galawin ang sa Panginoon. Tama po, Minsan ay natatouch yung sa ikapo. So wag naman po. Okay. Si Leti Esteban, Pastor Estrada, musta kayo? Taga-Tanyag Church, Kalintaan, Occidental Mindoro. Ayan, Sister Lali. Itong si Leti Esteban po ay taga-Tanyag, Kalintaan, sa Mindoro po ako. So salamat po. Morning kay Ma'am Chency. Elina Daray, Pastor, walang tao na di magkautang. Ang problema dyan, pag hindi ka magbayad, kagaya sa akin na mayroong nangungutang, hindi ako binayaran, nilayasan ako. Yun ang masama. Si Kuya Mark Ismilio, good morning. Pag-utang po ay depende sa motibo at intensyon natin. Dapat partner natin si Lord sa business. Thank you po. Si Josie Austria, may karanasan po ako na may kapatid sa church na umutang. Alam ko po naman lagi siyang gipit. Binigyan ko pero di ko na inaasahang bayaran. Kung babayaran, salamat. Kung hindi, okay lang para walang stress. At salamat po.
Si Ate Pe, dapat po talaga pag tayo nangutang, obligasyon mo yon bayaran para makautang. Si Brother John, yan, binanggit uli niya yung kanina. Salamat, Brother John. Nabasa na natin ito kanina yung comment. Si Kuya Doring, Chidoro Abaday, good morning. At si Ma'am Pearl, sa Liliw, chats mo ako. Pero yung mga may utang din sa akin, bigay ko na lang. Taon na nakakaya kasi maningil. Opo, Ma'am Pearl, atin po niyang supporter at star sender. Salamat po, Ma'am Pearl. Maraming salamat sa kahit maraming nagkakautang sa iyo ay kayo nag-share pa rin ng blessing sa atin. Ching si Sanaw, naalala ko ang mga taong may utang sa akin. Di na mahanap. Pag siningil, sila pagalit. Sana maalala nila ako. Ang tip song, Ma'am Chingsi ay, maalaala mo kaya. Talaga po. Josie Austria, ako po nakaranas na mangutang. Pag may utang, laging stress. O, talagang trending itong ating topic. Ma'am Lloyda Kaagbay Benitez, dyan sa Sablayan, may mga tao po talaga na patay malisya na kapag sinisingil na kagaya sa pagbabayad sa school o sa paaralan nga ito, si ma'am, problema talaga ito. Tapos nakikita mo naman na panay ang post na bumili ng kung ano-ano at panay ang handaan, parang sinasadya na. O nakaka-relate tayo dito sa ating mga teacher. Kasi po talagang marami po ang hindi pa nakakapagbayad ng matrikula. Okay? Sana makabayad na po. Alex De Guzman, Counsel from the Bible, Deuteronomy 15:1, at the end of every 7 years, you must cancel debts. Aba, mayroon talagang pinapatawad ng utang. 2, this is how it is to be done. Every creditor shall cancel the loan he has made to his fellow Israelites. He shall not require payment from his fellow Israelite or brother, because the Lord's time for canceling debts hath been proclaimed. Hope we can cancel all debts even before this timeline. Ang ganda. Salamat, Pastor. Norien Orieta, si Bing Alinsonorin, paano naman po yung utang na may interes? Kaya marami ang lumulubog sa utang kasi dagdag pa yung interest. So talaga pong pinapaiwas tayo, yung paglo-loan po na may interest, talaga pong mabigat po yun. Pero kung halimbawa tayo yung may pera, may umutang sa ating kapatid, ang payo po, wag nating bigyan ng, kung maaari, wala ngang interest. Ano po? At kung may interest man, sabi, maliit lang na interest. Ang problema po, marami nga sa pinautang, wala nang interest, ay nawalan din ng interest na magbayad. Pinautang na, talagang tulong lang. Ay wala nang interest, ay nawalan pa ng interest magbayad. Si Imelma Montoho, what a wonderful message. Ano po ito? Sabi sa Matthew 5:42. Aba, tingnan natin. Ang aking Bible, malayo-layo sa akin. Pakibasa nga, Pastor Del, meron ka dyan? Ang sabi po dito ay Matthew chapter 5 verse 42, bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong kalikdan ang sa iyo'y nangungutang. Oo. Aba, so anong masasabi natin dyan? Aba, huwag palang talikdan. Huwag... Yun. Kaya Pastor wag talikdan kapag may means, pero pag hindi, wala naman talaga. Kaya nga payo, ideal lang po hanggat ano po. Opo, kaya ipinayo po natin kanina, kung sakaling inutangan ka, talaga namang ang iyong pera ay nakaatado na, ang ipinapayo natin, hindi natin siya tinatalikdan. Ang ibig sabihin, kapatid, paumanhin, hindi ko maibigay yung pera, yung halaga na inuutang mo, pero ito po ang aking tulong. So, ibig sabihin, uuwi ang ating kapatid na ito na hindi po siya bigo sapagkat meron tayong naitulong. So, yun po. Ang atin kasi pong iniiwasan din na pag napahiram mo siya ng unay maliit na halaga, sumunod umutang uli, ay umabot na po ng libo-libo. 50,000, 100,000 halimbawa, ay hindi na po niya kayang mabayaran. Okay, salamat Ma'am Imelma Montoho. Rico Sardia, kilala natin ito.
mga Sardia. Good morning po, Pastor. Pwede po bang mangutang ang ayos magbayad? God bless po. Ay, oo po. Ay, ako nga po may utang sa home credit. Ay, ako na may pinautang kasi good payer po tayo. So, ganun lamang po. Kahit sa mga ating mga pagbabayad ng buwis. So, yan po yan. Utang natin sa gobyerno. At yan po ay be responsible po. Kaya lang, ating pong inililiwanag, ang sabi po, kung maari, ay wag na tayong mangutang. Di ba? Pag walang utang, wala tayong stress. Pero kung talagang hindi maiwasan dahil may mga emergency, ang payo po ay maging responsible tayo. Virgilio Pahilan, kaya umuutang dahil nga walang pera. Kaya kung ikaw ay magpautang, ay huwag mo nang singilin, ibigay na lang. Ayan, salamat po. May mga repair request tayo, Ma'am Ching Sisanaw sa kanyang nanay, may mga trangkaso. At si Virgilio Pahilan, gayahin nung nangyari sa Pentecost na yung mayroon ay ipinalagay na para sa lahat. Amen. Darating po tayo sa ganong kalagayan. Si Nanay Marina Likwanan, marami ako pautang sa paninda kong damit. Ayaw na magbayad. Pinamigay ko na lang. Masarap pa pakiramdam ko. Salamat, Nanay Marina. Totoo po yun. Ay, wala nang pambayad. Di talaga pong ala. So, si Ma'am Pearl de la Torre, ganang-gana sa topic ngayon dahil sa utang. Sige po, di ko na matapos ang program. May work po ako ngayon. Keep safe po mga pastor and everyone. Opo, ingat Ma'am Pearl. Ayan, tama po. Ingat Ate Pearl. Naalala ko na sa Ate Pearl, Ganiliw nga. Rebecca Ulangka, parang kilala ko ito, si Ma'am Rebecca Ulangka. Ma'am, kumusta ka na po? Ito po ay professor ng AUP. AUP. Oo, ma'am, ako po si Pastor Juby Estrada. Ako po ay nag-work sa inyo diyan sa inyong bahay doon sa taas ng likuran ng AUP. Nag-working student po ako. Nakaisang linggo naman po akong nag-work diyan sa harapan ng inyong bahay noon sa AUP. Hindi ko na po nakayanan, pumaltos ang aking mga kamay. Sabi ng aking nanay, huwag ka nang mag-working. Kaya nag-canvas ang aking tatay. So, ma'am, sana naalala mo ako pero kayo po itandaan ko. Kayo po ni Sir noon. Salamat po at nag-opportunity nakapag-work sa inyo. Ma'am Rebecca Ulangka. Yan, sabi niya, tama ka, Weng. So, meron siya ditong isinasang-ayunan. Okay, mga kapatid, palagay ko ay hindi matatapos ang ating pagtalakay tungkol sa utang. Napakagandang topic, trending po ito, pero ang oras natin 7:34 na. Dadako na po tayo sa ating prayer. Pastor Dale, napasarap na rin ako pero may ilan na tayong nakita dyan. Habang magpipray, pwede kong i-post pa yung iba. Okay, siguro po, wag na tayong magsabi ng ating mga prayer request, maliban kung talagang kailangan. Okay na po, kasapagkat ang oras natin is 7:35. Atin na pong hilingan si Pastor Dale na pangunahan tayo sa closing prayer. Tayo po'y manalangin. Kagalang-galang at dakila po namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kagalakan mula sa aming puso ang ipahayag ang aming pong papuri sa inyo pong pangalan, sapagkat sa inyo pong kabutihan, inyo pong minarapat namin pong matutunan ang mga bagay na may kaugnayan sa aming pong pananampalataya. Lalo tigit sa aming pamumuhay sa sanlibutan ito, kung paano po namin aayusin ang aming mga finances, ang aming mga panalapi, upang lubos sa ito'y maging kapakipakinabang sa aming pong mga tahanan. Tunay dakilang Diyos na kayo ang siya nagkakaloob sa amin ang maraming mga bagay. Kami inyo pong pinagpapala. Kami inyo po inyong binibigyan ng kasaganaan sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa lahat ng mga bagay aming pong pinupuri, pinasalamatan ng inyo pong pangalan sa inyo pong walang hanggang pag-ibig, pamatnubay, paggabay, at patuloy na pagbibigay ng mga biyayang sumasapat sa inyong pangailangan. Sa iyong kalagitnaan, dakilang Diyos, aming pong kinikilan mga sarili, na kayo po yung mga makasalanan. Kami po ay mga marurumi at hindi makabot sa inyo pong kaluwalhatian dahil sa iyong pagiging makasalanan. Gayunpaman, kami po ay lumalapit po sa inyo na mayroong pagpapakumbaba at tumihiling ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasalang aming nagawa. Nagpapasalamat po kami sapagkat ang inyo pong biyaya ay sumasapat upang manatili po kaming
buhay sa panampalataya at paglilingkod. Salamat po sa inyo pong katiyakan na sa tuwing kayo po lalapit sa inyo, hihingi ng mga kapatawaran sa lahat ng iyong pagkakasala. Ay inyo pong ipinangako na kami inyo pong tapat na lilinisin at para patawarin sa lahat ng mga pagkakasala namin po nagawa. Maraming salamat sa biyayang ito dakilang Diyos sa inyo pong pag-ibig na pinagkakaloob sa amin. Sabi pong kalagitnaan ay nais po naming idulog sa inyo ang ilan sa amin po mga kapatid, mga kaibigan, na sila po ay nagpadala ng kaila po mga panalangin, mga prayer request. Tulad po ni Brother Nelson Ganyolia na kanya pong hinihiling ang kagalingan at ang karamdaman, ang kagalingan mula sa kanyang karamdaman, na siya dakilang Diyos ay inyo pong pagkakuluban ng magandang pangatawan. Nasa pamagitan ng kanya pong mga kakainin, inumin, ito inyo pong babasbasan upang magbigay ng kagalingan sa kanyang pangatawan. Ganyan din po si Elaine Ganyola na kanya pong tanggapinawa na inyunawang siyang pagkaluban ng magandang kaisipan at magandang panaw na samantalang siya po ay nag-apply sa DepEd ay kaya pong mapagtanto ang mga bagay na may kaugnayan sa pagpapalago ng kanyang panampalataya. Na naway niyo pong kalooban ang siyang mangyari sa kanya at sa kanya pong nais na siya po'y maging isang ganap na guro. Ay mangyari po ito sang-ayon po sa inyo pong kalooban upang magamit po siya na may malaking kapakinabangan sa paglago ng inyo pong gawaing iniata sa bawat isa sa amin. Ganyan din po si Goldberry sa kanya pong naramdaman na lower back pain. At ganyan din po si Brother Dennis sa kanya pong pagdadialysis. At ganyan din po sa patuloy na kagalingan ni Ma'am Ira Arellano sa kanya pong kasakitan. Sila dakilang Diyos ay patuloy niyo pong pagkaluban ng inyo pong pagpapala ng kagalingan. Nang sa gayon sa kailang pong paganais na sila po ay mamuhay pa ng may kapayapaan at paglilingkod sa kailang tahanan ay mangyari sang-ayon po sa inyong pong kalooban sa ikabubuti ng kailang pong paglilingkod at ikatuwa ng kailang pong mga panampalataya. Ang kanya pong anak din na si Brother Dowin Ilagan, bigyan niyo nawa siya ng karunungang makalangit sa mabuting pagdedesisyon para sa kanya pong mabuting pag-iisip sa kung ano po ang kanya pong tatanggapin na offer na job para sa kanya pong magandang kinabukasan. Naway anuman ang kanya pong pipiliin na trabaho, ay naway magbigay po ito ng satisfaction sa kanya pong pag-iisip, sa kanyang puso, upang siya po'y maging matuwa sa kanya pong paglilingkod at ito po ay mapakinabangan ng malaki upang maipahayag din ang inyong mga salita sa mga taong naganais na makilala kayo sa pamagitan niya na siyang inyong pong susuguin sa lugar na kanya pong pagtatrabahuhan. Pagpalain niyo din po ang bawat niya sa amin at ganyan din po ang mga kapatira na sila'y bagong nabautismuhan na maging kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Napanalangin po ni Sister Dory Kumbaliser na naway patuloy niyo pong tulungan ang aming po mga kaibigan na ito na manatili po silang nagtatapat sa inyo. Na anuman ang hamon ng buhay, ang kanila pong mapagdaanan bilang mga bagong kaanib ng Iglesia Adventista ay kanila pong mapanagumpayan. At sa kanila pong patuloy na pagtatagumpay, ay patuloy po silang magtitiwala sa kapangyarihan ng aming pong Panginoong Hesus. Patuloy din po na kanya pong inadalangin si Rain Escher sa kanya pong, sapagkat siya po ay mayroong sipon, na tulungan niyo po siya na maalis na po ito sa kanya pong kalagayan, nang sa gayon ay maging mabuti po ang kanya pong sitwasyon sa paglilingkod sa kanya pong tahanan. Ganyan din po ang tito ni Mel Isabedra Punsalan na si Brother Pascual Lunar, na siya po ay mayroong sakit at mahigit na pong 1 linggo na siya po ay mayroong trangkaso. Naway, inyo po siyang pagalingin sa kanya pong karamdaman. Ganyan din po si
Brother Jethro na may trangkaso, na inyo din po siyang tutulungan sa kanya pong kalagayan. At yan din po ang nanay ni Chengsi Sanaw, ang kanya pong mga anak at mga apo na may mga trangkaso. Tunay po na sa aming pong kalagayan sa pangkasalukuyan ay hindi po maiwasan na kami po ay makaranas ng mga trangkaso sa ay po mga pangatawan. Tunay po dakilang Diyos na wala po kayong magagawa na anumang magbibigay ng tunay na kagalingan sa aming mga karamdaman. Kundi kami po ay nagtitiwala sa inyong pong kakayanan, kami po ay lumalapit po sa inyo sapagkat lubos ang aming pong panampalataya na sa aming pong mga kasakitan, kayo po ang patuloy na hihipo sa bawat isa sa amin sa ipong mahal sa buhay. Nang sa gayon, ang paganais ng bawat isa na maramdaman ang tunay na kaligayahan sa kailang pong paglilingkod ay tunay na tanggapin ng bawat sa amin at sa pamagitan ng mabuting kalusugan at mabuting pangatawan niyo po pagkakaloob ay aming pumagampanan ang tungkuling inyo pong ipinagkaloob. Ang bawat po sa amin, marahil dakilang Diyos ay meron pong iba't ibang mga kahilingan. Ano man po ang mga bagay na ito, kami po'y sumasampalataya na inyo pong nabasa ang aming pong mga damdamin. Ang aming tayong dalangin, dakilang Diyos, tulungan po ang bawat sa amin na magtumibay pa ang aming panampalataya. Tulungan po kami na mapaglabanan ang lahat ng hamon ng buhay. Ihanda ang aming mga puso upang anumang oras tumating ang aming pong Panginoon na siyang tagapagligtas ng aming pong buhay. Kami po ay handa na sumalubong sa Kanya. Kung sakali man na kayo pinasumpungan ng mga pagkukulang at mga pagkakasala sa aming pong kaligtaan, patawarin po ang bawat isa sa amin. Salamat po. Nasa buong maghapon na ito, kayo po makakasama namin at tutulungan po kami na maging maunlad at masigla ang aming pong paglilingkod, na aming pong maitataas ang inyong pong pangalan sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa patuloy na pamatubay sa amin, sa paggabay at sa biyaya na aming pong naranasan sa umagang ito. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus, na aming pong tagapagligtas. Amen. 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 Salamat, Pastor Dave, sa closing prayer. Ngayon, dako po tayo sa Pastor Joby sa ating mga greetings at sa ating mga viewers. Greet natin sila. Yes ko, talagang hanggang ngayon po, overtime na tayo, paumanin, pero nasa 95 pa rin ang ating viewers. At sa bagay, Sunday naman ngayon, batiin natin ang ating mga viewers, Brother Joseph, si Ma'am Carmen Yes, Castillo, Julian Garan, Naning Makaraig, Sara Fiesta, Bing Alinsonorin, si Ma'am Lina. Thank you po, Ma'am Lina. Bukas po ulit. Lori Moros, ayan. Mark Ismilio, Becky Ramirez, Kate Lawson, Liwanag Peñamante Mercado. Thank you for watching po. Ma'am Maylin Parducho Smith, Mawilma Baez, Ninang Edna Sidenyo, Richel De Leon, si Ate Delia Punsalan Castillo, Melchor Ilada Cadiz. Thank you for watching po. Risa Toriente, Karen Hernandez Madrigal, Nathan Villegas. Thank you po. Wilma Baez, si Pastor Bong Atiliano Paildog diyan sa Balayan. Alex de Guzman, Pastor Alex, ayan, ito yung speaker din natin sa sunod na mga. Si Sir Alnor Tagara, thank you for watching po. Tess Peñamante, sino pa ba? Bing Alinsonorin, Jazel Alamag, Lemreds Goson, ang aking pinsan, si Glenn Tammy Silyar. At dito sa ating StreamYard, Brother Joseph, meron ka bang nababasa dyan? Wala po ako dito sa akin. Okay, si Josevic Quaterno Montiel, Ate Ami Ramos dyan sa US, sama ni Ma'am Presi, Mercado, Mirasol Dayo Jerez, Mari Galieno, Lorna A, thank you po. Amor Robles, Rebecca Ulangka, Ma'am Pearl de la Torre Paras, Marina Licuanan, Virgilio Pahilan, Chingsi Sanaw, Rico Sardia, Imilma Montojo, Norien Argueta, yan, Loida Kaagbay Benitez, Josie Austria, si Kuya During, Chidoro Abaday dyan sa Dagatan. Kumusta po kayo dyan? Jasmine Reyes, Pede Mesa, Mark Esmilio, Elina Daray, Lete Esteban,
Ma'am Nori Porto, Fede Mesa, ganon din kay Dina Manuel Nang. Thank you po sa iyong pag-send ng star. Masyo Vanessa, Mirasol Austria Jen, Edwin Ilagan, Brother Edwin, kumusta po? Felicima Tunguhan, Espeñamante, meron pa ba tayo? Si Glenn Antaso Karingal, Brother Perge Bantok, Pepe Cada, thank you po. Benji Labgador, si Ma'am Delia Imata, Maricel Pasqua, meron pa ba? Ised Alcantara, si Ma'am Mel Isabedra Punsalan, thank you for watching po. At Noemi Padalian, si Rainoa Celi Aberia, Mila Katigbang, Gina Alamag, thank you po. Goldberry Tesclo, tingnan natin kung meron pa tayong hindi nabati. Ilina Daray, nabati na po natin. Ati Dory Combalicer, Norlina Garcia Angel, Rodita Balbuena, thank you for watching po. At si Ate Shirley Azul, si Onji Babiera, Sara Fiesta, yan, thank you po. Nabasa na natin ni Lilia Mupera, thank you po for watching. Esmeralda Minda Cuibido, at sa Ganyola family, pangunguna po ni Nelson Ganyola. Maria Loida Maghirang, Nancy Pamirunag, Adelaida Malibiran, Cynthia Elioso, Maripuelda Palogme, Maria Luisa De Leon, Vicky Ramirez, Ellen Cacao, Rose Ledesma Reyes. Ang dami pong nanood sa atin. At of course, si Ate Saida De Leon, Ate Mavic, Ma'am Wilma Baez, Marcel Pasqua, Elma Florendo Alcantara. At marahil po merong si Ma'am Daisy Villaverde, Onji Babiera, thank you for watching. So far, yun po, marami po. Jacqueline, Joji Estrada, Jalinbert de Los Santos Cercado, Rose Ann de Lima, Pastor Robert Dulay, at Mila Cueto Ismilio, thank you po. At Jessa Salvatos, Zia Capio, Olive Isquero, Bioli Cabria, Hanali Quibete, at Estrella Lia Dipala, at Bernard Pisquera Nitro, at si Ma'am Carmen. At sa maraming hindi po namin nabati po manin po, baka natabunan na po yung inyong mga pangalan. Salamat po sa inyong panonood. Brother Joseph, balik po sa iyo. Okay, salamat Pastor Duby sa pagbabasa ng ating mga viewers. Salamat po sa mga nagbigay ng reflection at higit sa lahat, pasalamatan natin si Brother Glenn natin nakasama ngayong umaga. At alam namin na kaming overtime, nawa kayo ipagpalain ng ating Panginoon at ganun din. Pasalamatan natin ng ating speaker si Pastor Dave. Sa ngalan po ni Pastor Porto, kami po ay nagpapaalam na po sa inyo at pansamantalang kami nga siguro mag-skip tayo. Excuse muna parting po, word. hindi pa nag-parting words ang ating mga kasama. Sige po. Brother, sige po. Si Pastor Dale muna, parting words po. Pastor Dale. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ako po ay makasama sa Hope and Love, sa atin po mga kasamahan sa Facebook Live at dito sa atin pong live stream. Salamat po sa inyo. Ako po ay marami ding natutunan at naway sa atin po patuloy na pagsulong ng atin pong paglilingkod, patuloy po natin maranasan ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Ayun po, thank you po. Brother Glenn, parting words. Yan, maraming salamat po muli, lalo na sa ating walang sawang mga taga-subaybay. Greetings lang din po, kundi ako nagkakamali. Happy birthday kay Sister Melanie Alamag, Maring Lani. Happy birthday. Alam ko yung birthday niya yung ngayon. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat ngayon. Magapong ito. Pastor Duby. Ayan, salamat po sa ating mga viewers at kay Ate Lolit Obon. Ayan, bukas tayo babati sa kanya. At salamat Pastor Dale sa iyong paglilingkod sa Hope and Love. Hopefully ito ay una lamang at sa susunod ay maanyayahan pa rin namin kayo. God bless sa inyong ministry dyan sa Upper Laguna, kasama ng iyong may bahay si Ma'am Fajin, at patuloy mong mapangunahan ang mga kapatiran sa anumang mga paglilingkod. Kay Ma'am Lina na nag-out na po dahil mayroon siyang mga gawain na, thank you. Brother Glenn, salamat at sa iyo ding pagkaloob sa Hope and Love. Pagpalain kang patuloy ng Panginoon kasama ng iyo. Sa atin pong mga star sender, thank you very much po. Sa ating mga sponsor, donor, supporter, sa inyo pong mga pinagkakalob sa Hope and Love, gagamitin po natin ito sa kanyang banal na gawain. Sa ating liker, sharer, tapan,
lahat po ng viewers, talagang maraming salamat po. Purihin po natin ang Panginoon. Brother Joseph, sa iyo na po. Yes po, nakalimot na. Meron palang parting word. Salamat po sa ating mga kasama sa mga oras nito, Pastor Dave, higit sa lahat sa iyo, na marami kami natutunan. Sa ngalan po ni Pastor Porto, kami po pansamantalang magpapaalam po sa inyo. Kita-kita po tayo bukas ng umaga. Bye-bye po, marami po salamat. God bless po sa ating lahat. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his grace outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him cool your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. No one explains true love but him.